dyan. Ito na po yung inaantay nyo. Pwede na ho kaming umalis kasi nakarating na si Ronald Llamas at sumakay ng helicopter. Nag-helicopter na si Ronald. Ronald, kamusta ang kotse? Anong nabangga? Yung harapan. Nako! Ano ka, nakapark ka? Or binangga ka? Inatasan ka? Sa EDSA, kanina. Oh my God, kanina. Madali ako umuwi. May nabunggo ko. Ayaw magpareglo eh. Nareglo ko eh. Kaya mahirap pag ikaw may kasalanan eh. Pero okay ka naman, hindi naman wala okay namang... naman, medyo nasira lang yung harapan, no? Pero hindi naman grabe. Mas malaki yung damage. Mas malaki yung damage yung nabunggo ko. Okay. Pero at least okay din naman sila. Hindi naman sila na ano. Hindi naman. Yung sasakyan lang. Kami ni Mox. Pare-pare lang kay Ronald dyan eh. Kasi pwede din yung bago kotse. Oo. Saka, sabi nga ni Mogs, di ba, Ronald, barya-barya lang daw yan sa'yo eh. Kasi sabi ng mga, may isang rito, may isang dito eh. Nag-comment eh, bayaran daw kami ni Mogs eh. Ikaw, bayaran ka ba? Saan kayo kumukuha ng bayad? No? Sabihin mo naman sa akin, Romel, saan kayo kumukuha ng bayad? Sinosolo niyo ni Mogs eh. Ba't yung sinosolo naman? Sabihan niyo naman. Single malt? Di ba single malt whiskey? Oo, lalo na ngayon, nabunggo yung kotse ko, kailangan gumastos. Baka pwede makakuha naman dyan. No? Anong sagot mo rito, Ronald, sa tanong na ang ICC arrest warrant at kulaban kay BBM at yung lahat ng mga ingay sa PIDEA leak, sa Polvoron, di ba? At yung mas tumitinding ingay ng sigalo dyan sa West Philippine Sea, yung recording daw between the general. Nakikita mo ba may mga connection lahat ito? Si Mogs kanina may kinuwento na baring may plano daw sa darating na na SONA. May planong assassination. Dikit-dikit yan. Yung Polvoron na yan, nagsimula pa yan late last year, di ba? 2023. Tapos pinasabog uli nila Digong nung rally nila nung Enero, di ba? Di ba? Tinawag niya bangag. Di ba? Tinawag niya bangag. Tapos inulit nila yan doon sa mga rally sa Liwasang Bonifacio kay Kibuloy. Di ba? Napinuntahan ni Vice President Sara. Di ba? Sigaw doon adik, ibagsak, wakasan, tapusin, no? Andun si Vice President Sara, nagalit tuloy si First Lady. No? Nagalit tuloy si First Lady, no? Tapos nung rally uli sa Davao last month. Di ba? Sabi ni Vic Rodriguez, sabi ni Digong, sabi ni Bebot Alvarez, no? Bakit yung mga sundalo sa kapulis, bakit papayag na yung commander-in-chief, no? Ay adik, kaya dapat mag-withdrawal of support. No? So, tuloy-tuloy yan. Pero, meron pa silang ibang dinidikit. Yung binuo last month, yung Kilusan kontra Gera. No? Yung binuo ng ni Mog, si Bobby Tiglao. No? Isasot, si Harry Roque, si Mentong Laurel, binuo nila yan. Iba naman yan. Dinadala daw tayo sa Gera, kaya dapat palitan yung presidente. Di ba? Yan yung isang parallel line. So yung isa, yung Polvoron, yung isa, itong Gera, di ba? Ito naman yung tinitira nila. Yung ikatlo naman, corruption. Di ba? Ayun yung kinukal nila, no? Tapos ikaapat, itong eleksyon. No? Massive fraud daw ang nangyari. Kaya dapat palitan yung presidente. Ang problema, kung nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, tama yung vice president. Di ba? Hindi naman pwedeng isa lang yung dinaya. Di ba? Dikit-dikit yan eh. So marami silang binabato. Tinitingnan nila kung ano yung didikit. Tinitingnan nila kung ano yung pwedeng maging trigger. Dahil ang hinahabol kasi nila, bago dumating yung ICC, no?
Pero meron din silang isang hinahabol yung June 30 framework. Alam mo ba yung Romel, yung June 30 framework? Yun yung kinuwento ni Mogs, ang tawag laro doon, Ronald, the GMA formula. GMA formula, no? Kung papabagsakin nila si BBM, dapat after June 30, no? Ang problema nila, baka dumating yung ICC before June 30, no? Yun ang problema nila. At ikalawan nilang problema, hindi naman malaki yung mga rally. Diba? Oo nga eh. Yung mga rally sa Bulacan, hinarang daw sila ng isang truck. Kami, mga veterano kami sa rally Magpapaharang ba kami sa truck? No? Correct. Na lang kami. Wala lang silang ma-mobilize. Tsaka mainit yung araw, 50 degrees Walang sasama sa rally. Oo. Mga matanda yung hinahakot. Tapos meron silang ginawa ng isang araw di ba? Sa Bangko Sentral, yung Taliano Gold daw, ilang libo yung pumunta ron, di ba? Nakita ko si Mogs nakapila Sa Bangko Sentral, no? Naghihintay ng Taliano. Yun yata yung mga bayaran. Yun nata, Ronald, yung mga bayaran. Baka yung pa yung mapabagsak kay BBM, yung Taliano Gold. No? Oo. Hindi tumapad sa usapan. Hindi pulburon, hindi yung China, no? Hindi yung election fraud, hindi yung corruption, Taliano Gold. Baka yun naman. Galit na galit yung matatanda no? Kasi pinangakuan daw tapos wala namang binigyan. Galit na galit Iba galing Ilocos, no? Yung iba galing Quezon, kung saan probinsya Ibig sabihin may nagdala doon, 'di ba? Ginastusan Oy, diba? Ronald, teka harangin lang kita kasi may magandang comment dito. Bago sa pagdinig ko Sabi ni Sherwin Antonio, Sir Ronald, ang Marlon Brando of the Philippines for Senate. Naku. Marlon Brando ka na, tatakbo ka pa pala sa Senado. Ayun. Parang, ang mas gusto ko ba maging Godfather? No? Yun ang gusto ko, Godfather, no? Dito, Corleone. Baka ikaw yung Godfather ng pulburon. Yun, pwede. Michael Corleone, no? Tapos ang gagawin kong hitman, yung Manny Mugato, no? Basta ako. Matinig manager mo pag tumakbo ka senador. Ako gagawin mong press attaché, Ronald. Delikado yan, baka manalo Kung tatakbo ko, hindi senador, presidente. Di ba? Diretso agad. Hindi yung papunta ka ba sa Senado, tapos kadebate mo si Robin Hood Padilla, kadebate mo si Bong Revilla, kadebate mo si Bongo, di ba? Di ba? Saan naman ako pupulutin yan kung yun ang mga kadebate ko? Di ba? Pa na lang ako, magtanim na lang ako ng kamote kaysa pumunta ako sa Senado. No? Yung Manny Mugato, gusto kong kadebate. Pero yung mga kondon, yung mga clown sa Senado, kadebate ko. No, ikaw ba, Romel, gusto mo bang kadebate yung mga yon? Pwede rin, para lang patunayan kung gaano talaga kababaw sila. Kaya di ba, Mogs, ayaw nito ng mga ng mga politiko natin, ayaw yung mga hard questions. Kasi pagka nagigisa, nagagalit Biro mo si Bongo, ayaw magpa-interpolate, no? Natakot kay kay Franklin Drilon, napanood ko yun yung plenary session na yun. Diyos ko po naman. Gusto ko yung may kadebate. Magaling, masarap na kadebate. Si Pabling Garcia ng Cebu. Di ba? Si Edsel Lagman. Si Eddie Boy Locsin. Si Ronnie Zamora. Yan ang masarap kadebate. Sino mo makakadebate mo sa Kongreso ngayon? Si Marcoleta? Sino yung makakadebate mo yan? Si yung mga artista doon. Yan, si diba?
Lani Si Richard Mercado, Gomez. Richard Gomez. Bigyan mo Oo. naman ako ng mga makakatapat, no? Para pawis-pawisan naman tayo sa debate, di ba? Galit na galit sa akin yung si Richard Gomez kasi fake Oo. news daw yung ginawa kong pag-fact check sa kanya Tapos tinawag pa akong taga-Rappler. Hindi naman taga-Rappler. Akala ko galit na galit sa'yo, tapos mas maganda kang lalaki sa kanya. Ayan. Ay, wala akong sasabihin ng ganyan. Baka maraming masayang yung kanilang kinain ngayong gabi. Pero Ronald, ano ba naririnig mo? Kasi sabi ni Mogs kanina, malapit na Mukhang kaya malapit ng or maaaring hindi natin alam, no? Nandiyan na talaga yung arrest warrant pero tahimik lang. Oo, Pero, alam mo, sumechempo lang. Kaya siguro ba matindi na ba yung yung taranta na agua de taranta na nakikita mo na iniinom ngayon ng kampo ng mga Duterte? Nung isang araw, guest namin sa Storycon si Kwan si Harry Roque. Sabi niya, hindi papahuli ng buhay si Digong. No? Hindi daw papahuli ng buhay. Sabi, tinanong namin siya, ano bang reaction mo pag dumating yung Kwan, pag dumating yung ICC, dead ma raw sila. Dead ma. Dahil hindi raw papahuli ng buhay si Digong. Sabi ko, kung hindi papahuli ng buhay, edi hindi dead ma. No? Hindi dead ma. Di ba? Hindi dead ma. Tapos tinanong namin siya, kung sakaling mahuli si Digong, no? Ikaw ba yung magiging abogado sa ICC? Sabi niya, sabi niya? daw, ikaw yung magiging abogado. So, ibig sabihin, hindi pa papakamatay, di ba? Ibig sabihin, pwedeng mahuli ng buhay. No? Ito naman si Harry Roque, nahuhuli sa sariling bibig, no? Doon sa akin. Yan yung mga abogado na hindi ko kukunin pag may kaso ko. Si Topacio, si Panelo, si Harry Roque. Ikaw ba, Romel, pag may kaso kayo, ba kukunin mo mga abogado? Diba? Kukuha na lang ako ng mga pau. Mas dedicated pa yung mga. Baka si Gadon, gusto mong abogado. Uy, Hindi po. alam ko na kinikita ni Gadon, 2.4 million. Oo nga. Diba? Anong nakakatawa nga Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Pero ang kanyang recommendation, baguhin ang Constitution. Yun. Political na pagbabago, di ba? Baka gusto mo makipagdebate doon, Ronald, at baka matawag ka ng BO-BO. Naku, yari sa akin yun, no? Minsan nga, nagla-lunch kami ni Ping Lacson. Sabi ni Ping, sa akin naman, mabait naman si Gadon. No, pag nakikita ko yun, parang maamong kuting. No? Sabi niya, ganyan. Sabi ko kay Ping Lacson, alam niyo, Senator, yung nagpapanggap na mamamatay tao, no? Takot sa tunay na mamamatay tao. Sabi ko, natawa si Ping. Di ba si Gadon, papapatay kita. No? Papapatay kita. Raisa Robles, ipapapatay kita. No, Manny Mugato, no, ipapapatay kita, Romel. No, puro ipapapatay yung tunay na mamamatay tao, hindi ka sasabihan na ipapapatay ka. Tutumba ka na. Nagsasalita. Uy, sagutin natin itong sinabi ng isang viewer natin, si Florentino Dante. Sabi niya, malaki kinikita nyo kay Lisa. Naku. Lisa Soberano? Ay, maganda yun. Lisa? Sino Lisa? Lisa? Okay na ako magpa-selfie ron kay Lisa Soberano. Oo nga, ang ganda-ganda ng batang yun. Tsaka, okay na ako magpa-selfie. Florentino, noon pa namin naririnig na bayaran kami. Kung bayaran kami, bakit lubog ako sa utang? Pero Si bigyan ko Ronald, dito sa... si Ronald nga, hindi pa papaayos yung kotse niya, di ba? Biniba ko dito sa show mo, Romel dinadayo pa rin ng mga trolls di ba? Di ba ikaw na rin sabi ng lolo ko, pag ang puno ng mangga, namumunga, binabato yan. No? Ibig sabihin, namumunga kayo dito ni Mogs. Binabato kayo No? Idol ka namin, Ronald Idol ka namin ni Mogs, di ba? Ikaw na rin nagsabi
na Oh. gusto mong magbigay ng trabaho sa mga walang trabaho. Yan. Okay. Oo. Nandito Tulungan sila. natin. Oo. Oo, di Para ba? makatulong yan doon sa pinagmamalaki nilang growth rate. Di ba? Yung growth rate daw no? Pinagmamalaki nila. Nakakatulong tayo sa pagbigay ng hanap buhay sa mga trolls, di ba? Correct. Yun yung mga no? Basta Siguro nga pagka na-flash ko sa screen at binabasa yung kanilang mga comments, no, Ronald Mogs, baka mamaya sabihin nila, tingnan mo napansin ako Nasaan yung pipicturein yan. Pipicturein yan. Papadala doon sa kanilang troll master, no? kaya diba? nga, kagaya nito isang to, si Adis. Tatlong laughing face, tapos dilawan daw tayo na sumisip-sip kay Pulboron. Naku, alam ko yung mga dilaw, hindi malayo yung kay Pulboron eh. Yung mga pinklawan, no? So, next time, ayusin naman yung mga banat. Pwede ko silang i-train paano bumanat. Pwede ko silang bigyan ng seminar. Yung mas effective banat. Diba? Kaya kung gusto nyo matuto, paratingin mo nanonood dito sa Press One kasi kagaya nito, ang ganda ng suggestion ni Erwin Taningco. Sabi niya, please make Secretary Ronald Llamas regular every Saturday. Kung manonood kayo rin sa amin every Saturday, nandito si Ronald Llamas. Tuturuan kayo paano bumanat. Yan ang ating master troll trainer, di ba? MTT. Pwede naman, no? Ang umibita lang sa akin ng Sabado ng gabi, yung Veritas Yung Veritas. Lagi ako Veritas. Kaso natatakot ako dahil mga religious yun Baka ayaw nila sa amoy asupre. No? Yung galing no? Kaya ang pwede siguro doon si Romel sa Veritas, no? Pwede. Hindi, dati nag-ano ako ron, before Press One, dati sumasubstitute ako nun kay Monsignor Quitorio sa programa niya tuwing linggo. Pero hindi na ako kinuha doon. Pero ewan natin, tanong lang natin sa mga kaibigan natin sa Veritas. Nanonood sila ngayon for sure. Yan. Kami hindi ko may bagay doon Sabi ni Kikay Martin, Sir Ronald, yung noo mo naman ang tinitira ngayon, ang baba daw ng buwan at yung pinatatanggal mo ng salamin. Ang tawag diyan, purgada. Paano kung dumami pa yung buhok ko? Paano kung mag-long hair pa ako, di ba? Paano kung maging magandang lalaki pa ako at tisoy katulad ni Romel? Hindi naman pwede lahat na sa'yo na. Di ba? Hindi naman pwede lahat na sa'yo na. Tignan mo, tumaas na naman ang views namin dahil sa iyo yun, Ronald, hindi dahil sa amin. ikaw yung magnet Hindi naman. May follow-up pa si Adis para lumaki ang kita niya. Basahin natin yung comment ni Adis. Sabi niya, dilawan, hindi kayang tumayo sa sariling paa. Takot inodoro uli. Anong takot? Adis naman. Kailangan i-train yan. Kailangan i-train yan. Medyo kesasot nga natuto yan Paano mag-troll Kesasot, no? Tuloy, naging wag po kayo magtataka, baka akala nyo wag po itong episode na to Hindi po wag po, press room po itong show na to. Ronald, kailangan pasensya na, sabihin mo, hindi tayo napipikon Oo nga natatawa lang tayo. Meron pa ritong ito naman si Nante Aquino. Magaling ang Press One kaya dito na kayo manood. Di ba? Tama yan. Ganyan pupunta ba ako rito kung hindi magaling yung mga host dito? No? Pupunta ba ako rito? Kaya pupunta rito, di ba? Kahit mabunggo na yung sasakyan ko, humahabol pa rin ako rito, di ba? Lalo na kung sasabihin sa akin ni Romel at ni Mogs, saan kumukuha ng bayad, no? Galing kay First Lady, no?
Ako, lalo na kung sasabihin sa akin, no? Uy, may mag-overtime tayo. Maganda yung topic eh. May comment dito. Regular din natin to si Karaoke Covers PH. Si Romel, comment naman dyan kay Mayor Alice Guo. O nga, magandang topic yun. May kinalaman ba yan? Ronald, Mogs, yung nangyayari sa West Philippine Sea at yung, alam mo na, yung mga sleeper cells daw natin dito sa Pilipinas. Matindi yung Alice Go na yun, no? Dahil hindi lang isang building, ang daming building doon sa maliit na munisipyo sa Bamban. Di ba? Maliit-liit ang munisipyo, ang daming building na pogo, di ba? Tapos nung ni-raid, may 7 mga matay tao na nahuli na may mga record. No? Doon. Tapos itong si Go, nung dinala sa Senado, hindi makapagpakita ng mga papeles. Saan nag-aral, saan lumaki, no? Walang birth certificate. Pero ang galing mag-Tagalog, di ba? Di ba? Kung pumunta ako sa Beijing noong 2017 tsaka 2018, no? Pumunta ako sa Beijing University. May mga klase na nagtuturo ng Tagalog. Di ba? Tama. Ang gagaling, ha? Ang galing mag-Tagalog, ha? Nung mga nandun kaya nung kanina, nung isang araw, pinagmamalaki nitong mayor, Go, na siya ay magaling mag-Tagalog. Galing ako ng Beijing, gagaling mag-Tagalog doon sa eskwelahan doon eh. No? Baka yan yung mga estudyante sa Cagayan. No? Baka yan yung mga reservist sa Coast Guard na pinapasok ng baka yan yung mga 30,000 na mga kumuha ng residency sa Pilipinas. Ayon sa natin. Di ba? Yung ating retirement agency, Philippine Retirement Agency, doon sa 7,000 na kumuha ng residency, 30,000 mga Chinese. At ang edad, hindi retirement age, military age, 35 years old. No? Ang babata nagpasukan. 35 years old, no? Tapos yung mga estudyante sa Cagayan, mahigit 30 years old. Ano ba to? Mga estudyante at retirees, magkakaedad. Diba? Ano ba ito? Oo. Natanong ko nga rin yun, di ba, Mogs, na bakit hindi naman sa minamaliit natin ang Cagayan, pero di ba alam naman natin ang mga top universities natin na pagdating sa agriculture, Los Baños, sa Muñoz, di ba? So, anong merong ino-offer doon? Tsaka, mas advanced ang agriculture ng China eh. Ano parang nag-aaralan nila doon sa Cagayan? Diba? Mas magaling yung mga university nila ron sa agriculture. No? Correct. Malayo sa atin. Bakit dito sila pupunta? Hindi naman natin sinasabi na yan ay mga espiya. No? Dahil kung mga tunay na espiya na sleeper cells, no? Hindi naman ganyan karami, no? Pero nagtataka lang tayo. Bakit mga estudyante doon pumupunta, no? Libo, no? Libo. Tapos ang edad 30 up. Ano yan? Ano yan? Yung mga nagsasalita ko doon sa klase ni Mugs at saka ni Christian Esguerre, ang babata wala pang mga 18, 19 yung mga estudyante di ba sa college. No, sa Cagayan 30 up. Tapos mga magre-retire dito, kumuha ng residency, no? Tapos ang edad 35 years old. Nagretiro ng 30 years old. Ako nga senior na, hindi ako makapag-retire Dahil hindi ako binabahaginan nila Mogs at saka ni Romel nung pinagkukuhanan nila ng bayad no? Pero naman Ronald, ikaw napakagaling mo. Bakit? Kamo, itong si Adis nagbago. Sa sobrang galing mo, itong si Adis, yung binabasa ko kanina, tingnan mo, idol ka na niya ngayon. Dapat ang idol nila yung may Pulitzer Prize, no? Dapat yun ang mga idol nila, di ba? Tayo mga drop out lang
No, drop out lang tayo eh. No, tapos hindi naman ako naisama diyan sa kwan. Nung cabinet secretary ako, hindi ako nasama diyan sa highest paid na kwan na mga government employees, no? Hindi ako naisama eh. Ba't pa yung mga tataas pala ng sahod sa gobyerno? Pwede ba makabalik uli, Romel? Ha? Pwede ulit makabalik? Tataas pala bayad dyan eh. No? Ewan ko si Mogs, baka may nakuha, hindi lang sinasabi. Ha? Ay, hindi. Yung mga nanalo ng Pulitzer Prize, may kwan yun, may premium yun. Di ka ba nabahaginan, Romel? Di ka ba na... Ha? Nagpapakape lang yan. Tsaka minsan, pag may oras si Mogs, nagpapakanton yan. Yun. Pero si Mayor sa Tabambang, kung maraming kaibigan at kakilala sa bayan. Oo, dahil yung mga permit niya, ang bilis makuha eh. Di ba? Ibig sabihin, may mga nasuhulan yun. Dapat investigahan ng Senado yung mga nasuhulan. Di ba? Dapat, bakit ganun kabilis yung kanyang mga permit? No? At saka yung local COMELEC doon, no, kailangan matanong din, paano nila pinroseso yung mga papeles niya? Napaka-mysterious itong taon to. Oo, sabi ng COMELEC, presumption of regularity. Ano bang ibig sabihin ng COMELEC ng regularity? No, yung fake yung mga fake yung mga papeles, yung bang ibig sabihin ng COMELEC na regularity? Pag nakita ko to si Chairman Garcia, alaskahin ko to eh. No, ano bang ibig sabihin ng Ano bang ibig sabihin ng presumption of regularity? No? Kaya, pag nakikita ko minsan sa kasal yan, si Chairman Garcia, medyo lumalayo sa akin. Hindi naman ako nangangagat. No? No? Kaya ayaw daw tumabi sa iyo kasi tatalbugan mo ng kagwapuhan. Yan. Meron dito si Angeles Basilio. Sabi niya, shout out po mga idol. Hello Sir Edu Manzanas. Naku, yan. Yan ang sa akin ni Cristian Esguerra. Dahil pa naglalakad ako sa Trinoma, may nagbibigay sa akin ng mansanas para daw sa aming dalawa. Hindi umaabot sa kanya. No? Galit si Christian. Kaya tinawag ako Edu Manzanas. No? Kasi nung high school ako, sila Edu Manzano, mga bench boys sa Lasal yan eh. Mga ginugulpi namin niya pag may liga nun eh. No? Doon sa parang gaganda ng kotse niyan eh. No? Yung mga kotse niya, mga Mercedes-Benz, no? Doon sa ingit kami, jeep lang kami. Nakasakay pa kami sa labas, no? Sa jeep. No? Tsaka ang giginis ng kutis ng mga yan, ng mga bata yan, sila Edu. Kaya galit kami dyan eh. Kinakayod namin ng tansan yung mga kotse niyan eh. Pag-aalata yung mga tirador. May special request lang dito pakisagot ninyong dalawa to, Mogs, Ronald. Banat Boy, meron daw rally sa Liwasang Bonifacio, May 7, resign Sara sa DepEd gagawin. Ako, ngayon ko na ito narinig. Ano ba storya dito? Ito kasi yung mga BBM, no, nagsisimula na mag-rally. Nakita mo ba Mogs yung rally sa Senado? Yung sa support yung sa ICC. Di ba? So, mukhang meron nang nagmo-mobilize, may sumusuporta na kay First Lady. No? Paano si Bongbong ayaw daw papasukin ng ICC, di ba? Ayaw mag-coordinate. So may mga kanya na Marcos loyalist, nakapula. Di ba? Nakapula, no? Tapatan na to ng rally. Tapatan na ng rally yan, no? Sila, kakatapos lang sa Dumaguete. Di ba? Nagparally, prayer rally uli. No? Sobrang dami ng prayer rally. Tingin ko, pagod na yung langit. No? Pagod na yung langit. Si San Pedro, pagod na. Nakakapakinig sa mga prayer, no? Lahat ng rally nila, prayer rally. Tapos puro mura. Di ba? Puro bigay. Puro bigay. May sumasayaw. May mga sexy girls pa sumasayaw, di ba? Ang hinahanap ko yung prayer eh. Wala akong makita prayer. No? Lahat ng rally, prayer rally.
Ito pala si Romel, religious pala ito, veritas pala to eh. No? So, ayan, pwede yan sa prayer rally. Kami ni Mox, hindi kami pwede sa prayer rally. Although si Mox, gusto ni Mox yung sumasayaw ng mga doon, dancer sa rally ng mga Yan, oo. Yan tayo eh. Napaghahalata tuloy eh. Kaya tuloy, pinapakagat mo yung mansanas mo, Ronald eh. Hindi umaabot kay Chris. Oo, yung mansanas na yun, dyan napahamak si Kwan si Adan. O kaya diba? nga eh. Sa garden, dyan sa napahamak sa mansanas na yun Kaya hinahanap ni Christian yung ano niya, yung share ng mansanas niya eh. yung mansanas Bali ang mga abangan natin dito, malaking ano yun issue yun yung parating na SONA kung talagang merong ganung plano. Itong 2 buwan, Romel, no? Kahit bitahin mo ako rito, no? Dahil itong darating na 2 buwan, masaya, no? Masaya yan, no? Kaya dapat magsaya tayo, makulay yan, no? Game of Thrones, House of Cards, no? Philippine version, no? Philippine version, no? Talaga in real life. Shogun. Paano ba yung Shogun sa Disney Channel? Shogun, ang ganda ng Shogun. Diba? Yan ang Philippine version, no? Ng House of Cards, Game of Thrones at saka Shogun, no? Sobrang eventful to, no, Ronald? Mogs na kakaupo pa lang ng isang bagong presidente, wala pa sa kalahati eh. Mas matindi ba ito doon sa nangyari sa panahon ni Erap at Gloria nung si Erap ang presidente at si Gloria ang vice president? Oo, ilang buwan pa lang pambalus-lus na kagad eh. Di ba? Diba? Ilang buwan pa lang no? Kaya masarap panoorin ito. Maglabas ka na ng ng potato chips tsaka popcorn, Romel, no? Hindi naman tayo kikita diyan. Wala naman tayo kakampihan. Di manood na lang tayo, di ba? Tapos sabi nito mga troll mo, mga dilawan daw tayo. Ba't naman tayo sasama dyan? Mga dilawan pala tayo. Bayaran daw tayo. Kung may nagbayad sa atin, ito yun, si Chris Juarez, nagpadala ng super sticker worth 125 pesos. Yan. At least may pambili na kami ng kwek-kwek. Yan. Kung ba, wala akong GCash Pwede ba sila magpadala sa GCash ni Mogs? Yung ipapadala sa akin, padala na lang sa GCash ni Mogs. Pwede rin mang ipalawan. Pipila na lang kami sa Palawan. Diba? Ayan yan, pwede yan. No? Pwede rin mansanas. No? Magpadala ng mansanas. Pwede rin mansanas. May humabol si Andy Tabulaw. Los ninyo. Wala akong los. Yan kumita ka na, Andy. Kota na. Nakota ka na. Pwede na mag-report. Yan yung mga kwan. Yan yung tuturuan natin paano mag-trolling. Kaya sunod kayo next week. Mura lang ang bayad, mura lang. Mura lang. May humahabol pa si shout out, hi Crush ka Ronald ni Neil Ray Bate Kosul, di ba? Crush ka ni Salamat po. No? Meron pa pala nakakakras sa isang laos na katulad ko. At saka, paubos na. May humabol pa sa atin, Ronald. Gustong maging, dahil bayaran daw tayo, nagbigay si Paul Vincent Lim ng pang Starbucks na 500 pesos. Naku, bucha. Yan ang okay, no? Tapos kami ni Mogs, meron pa kami senior. 20% na yung bawa. Kasya na yun sa atin 3. Pwede na. Romel, kakasya na yun. Kahit ako, ensaymada na lang. Masarap yung ensaymada rin sa Starbucks Magtagayan na lang tayo ng kape. May pahabol pa rito si Lilian Lalyabe watching from LA, California. Wow.
yan. Layo. At tuwa si Sherwin sa'yo, Ronald, kasi rock and roll ka raw. Sana every Saturday, guest ka na dyan. Ay, no. Kung iimbitahan ba ako ni Romel, bakit hindi? Tsaka ni Mogs, Bakit no? naman hindi, di ba? At sigurado ko naman, di naman siguro ako mabubunggo next Saturday, no? Correct. Tapos may pinatutok ko na si Sherwin. May pinatutok ko na si Sherwin Antonio. Sabi niya, mansanas pang-alis ng taksil, mga barang itapon natin sa China. Mansanas sa Senado. Diba? Yan na ba ang tagline mo, Ronald? Mansanas sa Senado. Sabi ko nga, diretso na ako sa pagka-presidente. Diba? Tapos pag-presidente na ako, ang kukunin kong spokesperson, si Harry Roque. No? Dahil napakagaling magsinungaling, napakawalang prinsipyo, napakawalang paninindigan. Yun yung the best na spokesperson. No? Yun yung the best. No? Yung trabaho ng spokesperson, magsinungaling para sa presidente. Kaya humahaba ang ilong nun parang Pinocchio. No? Pero kay Harry Roque, pango Hindi parang iba yung humahaba nun No? Mukhang yung bank account niya yung humahaba no? Doon no? Kaya, pero yun pag naging presidente ako, kukunin ko yan si Harry. No? Dahil magaling no? Oo. Gagawin ng lahat para depensahan ka lang. Diba? Yes. Ilang beses nang nilaglag ni Digong, ilang beses nang tinapakan sa muka. Correct. Diba? Talon-talon pa rin ng Digong. Diba? Okay. Wala man lang wala man lang kahihiyan, wala man lang decency, wala man lang self-respect. Yan ang gusto kong spokesperson. No? Kung kasama mo kanina yon Ronald, sa sasakyan, nabangga, paano ka kaya yung didepensahan? Hindi bababa sa sasakyan yun No, hindi bababa yun doon sa sasakyan, no? Gusto ko, lagi nakatingin sa sarili yun Sa tinitingnan lagi sa sarili dahil gwapong-gwapo siya sa sarili niya, no? Di ba? Gandang lalaki siya masyado. Pag nasa bahay yun, nakatingin sa salamin. Yung kwarto siguro puro salamin, no? Doon sa tapos pag may hawak na cellphone, no? Tinitingnan yung sarili sa cellphone, no? Selfie na selfie pa. Balita ko lang naman. Uy, may pahabol pa si Lilian Lalyabe. $10 per sticker. US dollars ba to? Canadian dollars? Hong Kong dollars? Pero maraming salamat. 58 pesos, 58 yan per dollar. So 580. Wala yan. Pwede na tayo. Pwede na yan sa Tropical Hot Burger. Tropical Hot na yan. Pwede. No? Yun, paborito ko yung Tropical Hot. Kung yan. Tatlong spring chicken with rice. No? At saka yung burger nila masarap. Kung yan. Tatlong regular burger without cheese. So meron ka ng spring chicken, meron ka pang regular burger. Kasya na dyan sa $10 na yan. No? Ronald, sagutin mo to. Sa'yo yung tanong ni Rex Ramos. Sabi niya, in love si Llamas kay Roque. Naku, parang baliktad yun. No? Parang ang crush ni Harry si Joseph Morong ba yun? Yung ginugupitan niya? Di ba? Ginugupitan niya yung buhok, di ba? Sweet, di ba? Wala naman ako naisip pahiwatig. Sinasabi ko lang, gusto niyang gupitan, no? Ng buhok. No? Wala naman ako naisip pahiwatig. Kaya baka kung ano na iniisip niyo dyan malibel pa tayo, no? Uy, may pahabol pa si Karaoke Covers PH. May 100 pesos. Ayan, may panload na tayo. Nako. Salamat. Thank you. Simulan padala. 50 pesos, unlimited na yun 50 pesos, unlimited na yun. Di ba? Wag na si Mogs, tayo na lang, Romel. Hati tayo sa 100, unlimited. Si Mogs, plan yan Naka-plan yan Kaya, Pulitzer Prize kasi yan Tsaka Reuters. Itong pinadala ni Paul Vincent Lim para sa iyo lang to, Ronald, kasi may sabi siya, pagpili mo raw ng mansanas. Para yan. Yung 500. Yan.
Ay 500, pangkwan na yan. Yung malalaking mansanas na yan, yung Korean apple na yan eh, di ba? Fuji apple, Oo. Fuji Fuji Oo. apple. Oo, pwede na yan doon, di ba? O teka, balik ko sa tanong natin, ano nga asahan natin sa mga susunod na buwan? Ikaw nagsabi, Ronald, very exciting itong... Magulo yan. Magulo Pero yan. specific ba sa tingin mo, Ronald Mogs, titindi pa yung galaw ng China? Hindi lang sa hindi lang sa West Philippine Sea, pero pagdating din sa narrative kasi nga yung manok nila baka madampot na at madala na sa the Netherlands. Wala silang manok na tatakbo for the 2020 election. Bubuhos ng tulong yan. Bubuhos ng tulong. Ang advice lang naman natin sa gobyerno, huwag nilang i-underestimate yung China. No? Correct. Hindi yan amateur. No? Magagaling yan sa intelligence, counterintelligence. Magagaling yan sa psychological warfare. Magagaling yan sa propaganda. Kaya pag yung mga tao sa gobyerno, yung mga military, pag kinausap yung mga yan, i-assume nila naka-record yung usapan. I-assume nila naka-video sila. Diba? I-assume nila. Kaya wag silang basta-basta kakausap, no? Wag sila basta-bastang tatanggap ng regalo, 'di ba? Wag sila magpapa-honey trap, no? Si Mogs okay lang ma-honey trap 'yan, no? Takot sa asawa 'yan eh, no? kaya yan, no? Halimbawa, yung nangyari na yan sa West Philippines, sa Westcom, 'di ba? Dapat isa lang ang kwento, isa lang ang narrative, di ba? Either yan ay deep fake, yan ay hindi nangyari, o yan ay wiretapping. Pero hindi pwedeng dalawa yung kwento. Di ba? No, dapat lang eh. Tapos, dapat hindi mo na nila pinalib si Carlos sa Westcom dahil pinagsusot yan. Sabihin nila, nag-leave pero walang relasyon dito sa nangyari. Chef, sino ba naman maniniwala? Kami lang ni Mogs ang hindi maniniwala doon eh. Diba? Medyo galing-galingan natin dahil ang tawag dyan, di ba Mogs, ang tawag dyan, war by other means. Yan ang tawag ni Clausewitz dyan eh, di ba? Akala ang gera, hindi lang yung barilan, hindi lang yung bombahan. No? Diplomacy, politics, it's a kind of war by other means. Right. Diba? Kaya wag mong asahan mo lagi na iisahan ka. No? Correct. Asahan mo lagi na hahanapan ka ng butas. Asahan mo lagi maglalagay ng trap sa atin. Dahil gera eh, di ba? By other means, no? Kaya mag-iingat tayo. Pag-ingat tayo maigi at kung sakali nagkaroon tayo ng problema, kailangan i-crisis manage ng maayos. Diba? Yun yung kailangan eh. Kaya hindi naman natin binabanatan yung gobyerno, pero galing-galingan ng konti. Galing-galingan ng konti. Yun naman sinasabi natin, di ba? Galing-galingan lang para hindi tayo nasa set up. No? Tapos kung sakaling na-set up tayo, isang linya lang. Na wiretap ba o deepfake? No? Hindi tama. Sabay, no? Nakakalito eh. Pati kami ni Mogs, nalilito na eh. Ano ba talaga nangyari? No? Ito ba, Mogs? Di ka ba nalito? na wiretap daw. Tapos deepfake daw. Ano ba talaga? Pero either which way, Mogs, no, ipit ang China doon eh. Kasi kung totoo, di na-wiretap sila, gumawa sila ng criminal act. Kung peke naman, bakit sila gumagamit ng peking impormasyon, peking ebidensya para i-push ang narrative nila? Tama. Pero yung China kasi hindi yan takot sa krimen eh. May diplomatic immunity yan eh, di ba? May Pag pinersona ng grata mo yung ambassador, papaltan din yan. Baka mas magaling pa pumalit. So, kwanto eh. Tapos, pag pinersona ng grata mo yan, baka i-persona ng grata rin yung ambassador natin sa Beijing. Di ba? Ganun yan eh. Di ba? Kaya, ang kailangan kasi natin matutunan, Romel, di ba?
Mogs, ang China is an ideological state. Yung Correct. gobyerno nila hindi nagbabago for the past 80, 90 years, di ba? May Oo. ideology yan. Kahit magbago ang tao, yung ideology, yung partido, hindi nagbabago. Hindi Correct. katulad natin. Yung 26 nakaraang years. presidente, pro-China. Yung sumunod na presidente, pro-US. Di ba? Correct. Walang continuity. Wala kasing ideology. Correct. Meron Correct. kang uniteam. No? Kapapanalo lang. Nabiyak kagad yung uniteam. Bakit? Walang ideolohiya. Walang prinsipyo, walang platform, walang vision. Kaya yung China, pinag-aaralan tayo. Titignan Correct. nila ano yung ating kahinaan. Di ba? At magseset sila ng mga trap para sa atin, sa ating mga miyembro. Maghahatiin nila tayo. Di ba? Dahil ang dali natin mahati eh. Di ba? Kaya dapat tayo pag-aralin din sila. Ano ba yung mga paksyon sa People's Liberation Army? Ano ba yung away ng Communist Party at saka ng PLA? Ano ba yung Correct. mga paksyon sa Communist Party of China? Di ba? Ano ba yung away between Ministry of Foreign Affairs sa China at yung Communist Party? Ano ba yung away between the Politburo and the Communist Youth League sa China? Ganun din dapat tayo. Di ba? Problema tayo lang pinag-aaralan eh. Tayo lang ang napoprofiling eh. Sila hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila. Correct. No? Alam ba natin na pinakamaraming welga sa mundo sa China? Correct. Hindi lang lumalabas sa dyaryo, pero libo-libo yan ang welga dyan. Di Hindi ba? lang nababalita eh. Hindi lang nababalita. Di ba? Pero may ganun mga ganun dapat naglilito ang rin ating yun eh. gobyerno. Ganun Tama. dapat ang ating gobyerno. Pag-aralan maigi. Di ba? At sana, bago tayo matigok, no? At least makita ng ating mga anak, isang gobyerno na may ideolohiya. Isang gobyerno na may prinsipyo, merong paninindigan, merong vision, merong plataforma, at merong magagaling na leader na kumakatawan sa ideolohiya na yan. Isa lang abutan yan. ng anak, Isa lang yan. diba? Iboto Oo. na si Ronald Llamas. Oo nga. Ang darating na eleksyon. Yan yung kailangan natin, no? Para hindi yung mga Harry Roque, tsaka Panelo, at tsaka Gadon. No? Hindi yung mga ganyan, no? Kaya sana yun ang ating ipaglaban. Pati yung mga trolls, no? Kahit naghahanap buhay sila, no? Pag uwi nila sa bahay, no? Pag wala na yung hindi na sila nagtatrabaho, naghahanap buhay ng trolling, paliwanag nila sa kanilang mga anak. Para hindi na nila kailangan mag-troll. Di ba? Paliwanag nila sa mga anak nila ano yung West Philippine Sea. No? Ano yung panito kinabukasan nito para sa kanilang mga anak. No? Mas mayaman pa yan kaysa sa ating landmass, sa ating lupa. Di ba? Kung yan ay ibibigay natin sa mga Chinese, no? Paano yung kinabukasan ng kanilang mga anak? Kahit naman troll ka, no, iniisip mo yung kinabukasan ng iyong anak at ng iyong apo. Di ba? So kung tapos na sila maghanap buhay sa pagtotroll, sa pagbanat kay Romel at saka kay Mogs, no? Pag-uwi nila sa bahay, paliwanag nila, no? Ano ba tong West Philippine Sea? Ano ba ang corruption, no? Ano ba ang UNCLOS, no? Dahil yan ay pinaglalaban natin, no? Dapat hindi lang tayo lumalaban diyan. Pinaglalaban din natin yung kinabukasan ng mga anak ng mga trolls. Pinaglalaban din natin yung apo ng mga trolls, di ba? Kahit tinotrolling tayo. Correct. No? Mogs, ganito pala kapag nababangga yung isang senador, no? May init ang ulo. Gumaganda yung ganda ng mga nasasabi lalo. Oo. Oo. May init ang ulo. Yan nakita nyo na yan may nanood kasi dito kanina, Ronald, nagagalit kasi 7:30 na, ba't wala ka pa raw? Oo nga, pasensya na po Pasensya na po. Babawi ako. Pag ginestuli ako ni Romel tsaka ni Mogs, babawi tayo. No? Uy, may humabol pa pang natin Starbucks, si Estela Sildra. Padala ng 11 euros. O, diba? Naku! Mas mahal yan kaysa dollars. Kaya sa darating na 2025, ito ang sigaw natin. Sabi ni Angeles,
Sabi ni Tatama Angeles lang Basilio, 700 pesos yan. oo nga. Sabi ni Angeles Basilio, Ronald, Oo. yamas ang lunas sa malas. Sobrang, Pag 11, alam mo, Romel, 11 euro, pwede na pang-date yan. pwede, No? pwede. Pwede na pang-date yan. Oo. 60, no? 60. Ha? Mataas ang 60 mataas plus ang yan. pagitong 60 euro. plus. 60 Mataas plus ang ang euro. Kaya abot ng Correct. 700 yan. No? Oh, try ho namin uli sa next week para makuha uli namin dito si Ronald, at next time pasusundo namin ni Mogs ng ng helicopter para hindi na babangga. Mabuhay ka daw, Ronald, sabi ni Lori. At sabi ni Banat Boy, tumakbo ka na sa Senator Llamas. Mahirap. Baka madapa tayo niyan. Oo, hindi naman patakbuhin, mahirap na eh. Oo. Ronald, salamat ha. Nag-enjoy kami masyado dito at Anytime.